May isang ina sa Pilipinas na pinakain daw sa sariling asawa ang laman ng kanilang mga anak. At ang mas nakakatakot, hanggang ngayon, may mga tao pa ring nagsasabing nakikita nila siya sa madidilim na kalsada tuwing hating gabi. Mahaba ang buhok, wasak ang muka at may daladalang kaldero. Siya si Maria Labo. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, siguraduhin mong naka-subscribe ka na. Dahil ang kwentong ito ay hindi basta alamat lang. May mga naniniwala na totoo siya. Tahimik ang baryo tuwing hating gabi. Pero may isang bahay sa dulo ng kalsada na iniiwasan ng lahat. Walang batang naglalaro malapit dito. Walang kapitbahay na gustong dumaan kapag gabi. Dahil sabi nila, doon daw nakatira si Maria Labo. Dating OFW si Maria. Isa raw siyang mapagmahal na ina. Tahimik, masipag, walang bisyo. Pero nang magtrabaho siya sa ibang bansa, may nangyari sa kanya na hindi maipaliwanag. Pagbalik niya sa Pilipinas, nag-iba siya. Madalas siyang nakatitig sa kawalan. Madalas ding may kausap kahit walang tao. At gabi-gabi, may naaamoy ang mga kapitbahay. Amoy sunog na karne. Isang gabi, umuwi ang asawa niyang pulis galing duty. Tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng mga bata. Pero may nakahandang mainit na pagkain sa mesa. Paborito niyang adobo. Umupo siya. Napansin niyang nakangiti lang si Maria habang nakatitig sa kanya. Kaya tinanong niya, "Nasaan ang mga bata?" Hindi sumagot si Maria. Dahan-dahan lang itong tumuro sa kaldero. Kinabahan ang lalaki. Unti-unti niyang inangat ang takip. At doon, tumambad ang isang maliit na daliri ng bata. Nanginginig siyang napaatras. Pero mas malala pa ang nakita niya sa kusina. Pagbukas niya ng refrigerator, nakita niya ang pugot na ulo ng sarili niyang ama. Nanlamig ang buong katawan niya at habang hindi siya makagalaw, may narinig siyang mahinang tawa sa likod niya. Paglingon niya, nakatayo si Maria. Punong-puno ng dugo ang bibig nito at ang mga mata niya hindi na mukhang tao. Sa sobrang galit at takot, inatake raw niya si Maria gamit ang itak. Pero bago pa dumating ang mga kapitbahay, bigla na lang itong naglaho, parang bula sa dilim. At hanggang ngayon, may mga motorista raw na nakakakita sa isang babaeng nakaputi sa mga liblib na kalsada. Kapag pinahinto ka niya sa gabi, huwag mo raw siyang sasagutin. Huwag mo raw titigan ang mukha niya. Dahil ayon sa mga kwento, ang huling taong tumingin kay Maria Labo, hindi na muling nakita ng buhay. Kung gusto mo pa ng mas maraming totoong horror stories at urban legends ng Pilipinas, like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Dahil sa susunod nating kwento, baka hindi ka na makatulog.